Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ihangin niyo ang trumpeta. Tayo natitipon sa maringal na pagdiriwang ng banal na misa upang nating bigyang halaga at kahulugan, ugnayang buhay natin sa Diyos, kauna-unahan, at upang natin pagtibayin ang aral ng mabuting balita na siyang nagiging pamantayan sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Pinanuntunan tayo ng aral ng mabuting balita upang nating pagtibayin sa matuwid na pamumuhay ang Diyos ay nakapiling natin at tumutulong umagapay, pumapatnubay, nagpapatawad. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong dumadalanging sambayanan, ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli."
Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag niyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon. Makikinig po ang iyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang iyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Bersaba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtanghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nanambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pagdinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautosan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ko titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Nung di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at mga naalihan ng demonyo at nagkatipon sa buong bayan na may pintuan ng bahay.
Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya binayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Itong dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang daloy na ating mabuting balita sa mga sunod-sunod na mga pangyayari na para sa akin, pag nakita ko yung ganitong mga bagay, sabi, wala nang pahinga si Kristo. At lahat ang ginagawa niya at bilang siya sumasaksi sa kanyang ipinapahayag, ito ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Ang ating pagkaabala sa mga bagay sa ilalim ng pamamahala, pangangasiwa o patnubay o pagpatawad at kagalingan ng Diyos sa buhay natin. Kaya ibig sabihin, nakita natin ang daloy ng buhay ng Diyos sa bawat nilikha sa ating lahat upang sa pagdaloy ng buhay ng Diyos maipagkalob sa atin ang minimiti nating pagpapala. Kung ito man ay kagalingan sa ating karamdaman, solusyon sa ating mga suliranin, o makaligayahang ibig nating mabigyang halaga sa pamagitan ng Diyos, sa kanyang mga aral gawa, sa ugnayang buhay natin sa isa't isa, na maging kaaya-aya itong buhay natin bilang sinaguriang yan ang pagpapala ng Diyos para sa ating kapakanan. Ang unang bahagi ng ating mabuting balita, ito yung ating mabuting balitang pagpapatuloy ng mabuting balita natin kahapon, araw po ng Martes, na ating Jesucristo ay itinaguriang ng mga tao, ay si Jesus makapangyarihan sa kanyang salita at makapangyarihan sa kanyang gawa, sapagkat yung inaalihan ng masamang demonyo, pinalayas niya ang masamang espiritu sa taong pinangisay ang taong ito at lumayas ang masamang espiritu. Hindi pa sapat ang mga paliwanag at pahayag ni San Marcos, ituloy pa ang kanyang pagsulat nitong masusunod na eksena. Ito ang katunayan, napakaraming mga gawa ng ating Jesucristo bilang pagpapatunay, tunay ngang makapangyarihan si Jesus sa salita at gawa. Heto ang kanyang mga ginawa sa buong maghapon. Kaya sa tanong natin sa ating ang mabuting balitang tumutugon dito, ano ang pinagkakaabalahan ni Kristo? Ano yung kanyang maghapong mga pinagkakaabalahan o maghapon niyang ginawa? Sapagkat hindi maayali sa ating mabuting balita ang mga pahayag ng halimbawa paglubog ng araw, tapos mayroon pang noong madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Aba, halos wala na yung tulog si Jesus sapagkat abala siya, sapagkat unti-unti nang dumadagsa ang mga tao at hinahanap siya upang makita nila ang kagalingan na ipagkakaloob ni Kristo sa kanila, sapagkat ang paglapit nila ay diwa ng kahilingan at pagsusumamo, naway gumaling sila sa kanilang mga karamdaman, naway pagkalooban sila ng mga biyaya sa kanilang mga abang kalalagayan, kung ito man ay pangailangan upang sila mabuhay sa pamilya, upang sa sambayanan, at marami pang mga kahilingan kanilang hinihiling sa ating Panginoon. Kaya ang unang bahagi dito ay ang kahalagahan
ng mga gawaing nagbibigay halaga bilang ito ay pagpapala ng Diyos, bilang ito ay tugon ng Diyos sa mga pangailangan ng tao. Kaya masasabi natin, tumutugon ng Diyos sa pangailangan ng tao sa kanyang masidhing mga panalangin at hindi ito dapat pasubalian kundi naninindigan tayo sa paniniwala, nananampalataya tayo na ang pagdulog natin sa Diyos ay tunay na kanyang tinutugon upang tayo'y tunay na maging maligaya sa tanang buhay natin. At ito'y pinagpapaginhawa sa ano pa mang hirap at pasakit ng buhay, dala ng ibinibigay na ng kasaysayan ng sanglibutang ito. God answers all our prayers, all our queries in life, and so on and so forth. Kaya sabihin natin, walang hindi nagaganap sa pag-ibig ng Diyos. Ang lahat ng kanyang pinapahayag ay tunay na pagpapalang ng gagaling sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Kaya, maliwanag na maliwanag itong ating mabuting balita. Ikalawa, sapagkat may kagalingang handog ang pagpapala ng Diyos, ibig ng Diyos na tayo'y magkamit ng buhay ng pagpapala sa tuwina. Yes, God answers all our prayers at ang pinupuntihan nito ay para maging maayos ang ating buhay at magkaroon ng tunay na kaganapan na ibig niya na tayo maging maligaya sa tanang ating buhay. Sa pagtugon sa mga kailangan natin sa buhay na ito, sa ating mga panalangin, isinasalang-alang ng ating Panginoon, sinasang-alang ng Diyos na tayo'y maging maligaya sa tanang ating buhay. Kaya aalisin niya ano pamang kadustaan ng buhay natin, aalisin niya ano pamang sagabal upang umunlad ang ating buhay at mamumuhay, aalisin niya ang mga balakid upang maging malaya tayo sa pagtak natin sa matuwid na pamumuhay. Tunay ngang ito ang diwa at kahulugan ng kanyang paghahari sa balat ng lupa. Aalisin ng Diyos ang ano pamang sagabal, ano pamang hindi maganda, aalisin niya ang mga bagay na humahadlang sa magandang buhay, sa maligayang buhay natin sa tuwina. Kita-kita sa ating mabuting na kaya nagpuntahan ng mga tao kay Jesucristo para humiling na pagalingin sila sa kanilang karamdaman at mga inaalingan naman sa mga espiritu. Pinalalayas ito ni Kristo. Isa lamang na ang ibibigay na kahulugan nito. Binibigyan tayo ng Diyos ng kanyang mga pagpapalang na kailangan natin sa buhay na ito upang tanang buhay ay maging maligaya sa piling ng buong may kapal. Sa bandang huli, narito yung mga ipinangako ng ating Panginoon Kristo na palaganapin ang aral ng mabuting balita. Kaya sasabihin ni Kristo ay naroon ang buhay pagpapala at kailangan pumunta pa rin naman tayo, sabi niya, sa kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Itong dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. Kaya it becomes universal ang mga paliwanag, pahayag na ating Panginoon Kristo, kanyang pagmamahal, ika nga, at para sa sangkalupaan. Ang misyon ni Kristo, mapalaganap ang tungkol sa paghahari ng Diyos at maging ang mga tao ay tumutugon sa lahat ng paanyaya ng Diyos upang patuloy ang pagpapalang na ipapahayag na ipagkakaloob sa taong dumudulog ng mga bagay na ito. Kaya ito yung walang hanggang pagpapala ng Diyos na pinalalaganap ang aral mabuting balita upang balikan natin ang tema kagapon at saka ngayon na ibig sabihin makapangyarihan si Jesus sa kanyang salita at gawa at ang kapangyarihan ito'y lumalaganap sa lahat ng sandaigdigan, sa lahat ng tao upang pag natitipon sa banal na misa, naroon ang pasasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob o kaya sa misa natin dahil dumudulog sa mga bagay na kailangan natin sa buhay na ito upang ang lahat ay pagtibayin sa larangan nitong ating pananampalataya.
sa larangan ng ating pagkilala sa Diyos at sa ating binibigyang halaga sa tuwina. O Jesus, manahan ka at punuin mo kami ng iyong mga mahal na grasya. Sapat ikaw ay makapangyarihan salita at gawa, bigyan mo kami ng ganito ring mabuhay at pamumuhay na nawa maging makapangyarihan din kami sa salita at gawa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dumulog tayo sa Diyos sa ng ating mga pangailangan at mabatid naman natin walang hindi maipagkakalob ang Diyos. Ang lahat ay pinagkakalob mga biyayang inuukol niya para sa ating kabutihan, kagalingan, ikapapanuto at ikaliligaya ng ating buhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungan, pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate at mga donors. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapakapatnubayan mo kami sa buhay nito, na minsan na bayan madalas na dawit kami sa binibigay ng makasanglibutan, ngunit pinagkakalobong po kami ng iyong wagas na pag-ibig at ibig namin kami iyong panuntunan sa matuwid na pamumuhay. Dumaloy nawa ang iyong mahal na grasya sa amin sa lahat ng aming mga pangailangan, lalong-lalo na para sa aming kagalingan. Na ito ang kahulugan at kahalagahan ng iyong paghahari dito pa man sa balat ng lupa hanggang sa kalangitan. Kaya itong aming may dinudulog sa iyo, lahat ng ibig namin pinagtitibay sa lahat ng mga biyayang handog mo para sa aming buhay. Ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinabibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang inakikinabang ay kami riyong iyong pinakikiharapan sa umagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap namin ngayon ang pag-alaala sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mapuspos naman tayo ng biyaya ng Diyos sa patuloy na pagtangkilik niya para sa ating buhay. May pagtulong, may kaganapan sa kagalingan at pagpapala sa matuloy nating buhay. Awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Jesucristo ang Ama namin. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa mamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may matatag na pananampalataya. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin, sa ating pagtatanod. At sa bandang muli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paghamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Sacramento,
Panem de cielo, prestatis Dei. Omni declamentum in sia bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.